Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Uy, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at pagsubaybay ninyo. Umaabot na po tayo close to 94,000 subscribers. Yehey! At sa loob lamang po ng 2 linggo, mga 3,000 po ang nadagdag mahigit na mga subscribers. Dahil po yan sa inyo at patuloy na lumalago. Tumataas po ang ating viewers sa ating mga video na atin pong nailalagay o nailalahad sa ating Ka Eric Celis YouTube channel. Thank you din po at ina-appreciate namin ni Ma'am Lorraine Maribadoy ang inyong pagtangkilik at pagsuporta also sa programa naming Bigwas ng Agila. May Facebook page po na Bigwas ng Agila at mayroon din pong YouTube channel. You can follow and you can subscribe. Sa oras na ito, bibigyan po natin ito ng pagpapaliwanag, itong maanghang, matalas na naging pahayag ni Senator Bato de la Rosa laban kay Senator Tito Sotto nang tinawag siya ni Senator Bato de la Rosa na taksil. Taksil ka man sa sumpaan. Taksil, traitor. At kasabay niyan, ay may panawagan si Senator Bato de la Rosa na dapat ipakulong na itong pambansang annoyance, no? Pambansang tagapagbuliglig. Ayun po ang annoyance, no? Nambubuliglig at nambubulabog na si The Big Joke Trillanes, no? Malaking katatawanan talaga itong obsessive-compulsive status ni Trillanes pagdating po sa kanyang pagiging sobrang praning na madudurog niya ang Duterte political camp, lalo na si former President Duterte, si Vice President Sara Duterte, at ang mga political leaders na nakalinya sa Duterte political camp. No? Unahin natin itong binanggit ni Senator Bato de la Rosa na tinawag niyang taksil si Tito Sotto. Ano bang batayan niya nito? Ayon sa kanya, hindi niya maubos maisip na ang kapwa senador, naging kasama niya at naging leader nila sa Senado bilang Senate President, bagamat magkaiba sila ng panlanaw sa politika at linyada sa alignment ng kanilang political affiliation, ay kinikilala niya na kulig kasamahan niya sa Senado itong si Tito Sotto, at mayroong ini-expect dapat ang bawat isa na protektahan nila ang kapwa nila mga senador kung sakali mang magkaroon ng lantaran na pangbabastos, pananakit o anumang gawain o hakbang na naglalayon po na i-derail o maapektuhan, at lalo na kung may layuning dukutin o damputin basta-basta na lang ang isang senador sa loob mismo ng building ng Senado, lalo pa kung papunta na sa sesyon sa bulwagan ng plenaryo nila. So yun ang unang take-off ng pahayag na ito ni Senator Bato de la Rosa, na taksil si Tito Sotto sa ganong pananaw at dapat na maging akto at paninindigan ng isang matino na senador. May punto, sapagkat ang Senado ay considered po yan na isa sa haligi ng demokratikong instrumento at bahagi ng ating Estado. It is an independent, separate, co-equal branch of the government na hindi dapat po yan nilulusob o ginagamit na playground ng maruming laro ng politika nito na mga kagaya po nitong mga NBI agents di umano na lumusob sa Senado, at ganon din po ni Trillanes, no, pinaglalaroan nila ang Senado. Yun po ang take-off ng pananaw na ito kung bakit tinawag ni Senator Bato de la Rosa si Tito Sotto na taksil. Pangalawa, mayroon pong dokumento, isang page, parang security memorandum report ni outgoing o napaalis na bilang Senate Sergeant at Arms. Ang Senate Sergeant at Arms po ay nagsisilbing bilang Chief Security Officer at in charge of the entire security ng buong Senado at ng mga senador, hindi lamang ng mga physical or building facilities, kundi pati na mismo sa seguridad ng mga senador, lalo na sa loob ng Senate compound and especially when there is a session. So hindi lamang po properties
o ang facilities ng Senado o mga building o structure. Ang Senate Sergeant at Arms ay siya din po ang nagsisecure ng mga senador sa loob ng compound ng Senado sakaling magkaroon po ng mga problema pang seguridad kagaya ng nangyari nung nakaraang Lunes nung nilusob po ang ating isang senador dyan at tinangkang damputin o ipadukot dahil invalid at palpak at bulok at improper ang dokumento na dala, walang validation, subalit pumayag si Tito Sotto na ito po ay gamitin at wala man lang pong konsultasyon sa mga kapwa senador. And during that time, alalahanin natin, Senate President pa siya. Hindi pa po nagkakaroon ng palitan sa liderato. Wala pa pong butuhan na nagaganap sa plenaryo para magkaroon ng new majority alignment and new Senate leadership. Therefore, ginamit ni Tito Sotto, ginamit po niya ang kanyang poder upang pagtakpan at palusutan ng diskarte na ala pagdadampot o pagdudukot laban kay Senator Bato de la Rosa. So how would you call that kind of actuation? Tama naman po ang description ni Senator Bato de la Rosa na ito'y tatawagin niyang isang pagtataksil, mga kababayan. Pangalawa na punto dito ay ang paggamit ni Tito Sotto ng patago at palihim na konsyabahan o conspiracy dito sa mga ahente ng NBI at lalo na sa pamunuan ng NBI, and most likely si Trillanes at si Matibag po ang nag-coordinate nito kay Tito Sotto at kay Ping Lacson, kasi hindi po pwedeng ihiwalay mo si Tito Sotto kay Ping Lacson at si Ping Lacson ihiwalay mo kay Tito Sotto. They are perceived to be the tandem acting as special agents of Marcos inside Senate. Yun po ang perception sa kanila. Yun po ang pananaw sa kanilang ginagawa, na mayroon naman pong tumutugma sa katotohanan sa aktual nilang mga ginagawa talaga. No? Yung pagtatabon-tabon, pag-iiwas, pagtatakip at pagmamaniobra na hindi po matutuloy ang pagbubunyag at mga pagtitestimonya laban sa katiwalian at malawakang sindikato ng korupsyon at pandarambong nila Marcos at Romualdez. How would you call that kind of operational maneuver other than calling it as an act pertaining to activities of special agents? No? Ibig sabihin po, may pundo yan at mayroon pong koneksyon na kumukumpas sa ganyang special ops na yan na ginagawa sa loob ng Senado kung titingnan natin ang nakaraang mga pattern kung paano po minaniobra na pagtabon-tabunan at pagtakpan ang Marcos and Romualdez na pananagutang kriminal sa usapin ng pinakamalaking pandarambong at pangungurakot na naganap sa ating bansa gamit po ang maniobra nila Lacson at Tito Sotto sa Senate Blue Ribbon Committee. Ayan. Ngayon, pangatlong punto ni Senator Bato de la Rosa, kailangan po i-point out niya ito. At kung nararapat na magkaroon po ng pagpupuna o kolektibo na pagpupuna o reprimand o kung anuman ang kaakibat na possibility ng lapses of administrative authority ni Tito Sotto when he was still the Senate President, at the minimum po ma-censure. Pag sinabing ma-censure, siya po ay makriticize at mapapaabutan po ng pagpupuna at pagbibigay ng matinding mensahe na hindi dapat ito ulitin at hindi dapat mauulit. Yan pong ibig sabihin ng reprimand and censure. Pero titingnan natin kung itutulak ni Senator Bato de la Rosa on the Senate floor sa plenary o sa privilege speech na mag-sponsor ng resolution of censure at pagbubutuhan sa Senado. Kasi po, first time natin ito nakita na dahil lamang sa sobrang pagkagahaman na manatili sa poder itong si Tito Sotto bilang Senate President at siya ang mamumuno para durugin si Sara Duterte kahit hindi siya qualified to preside the impeachment court trial sapagkat hindi naman siya abogado talaga at walang alam naman na matino sa batas at pati nga sa procedure questionably ang kanya mga style. Pwede siya mag-host ng mga programa kagaya ng Itbulaga, but to preside a formal, serious Senate impeachment court trial as a presiding judge, senator judge ba, malabo yun. Hindi nga siya
kumikilala sa otoridad ng Korte Suprema, relasyon ng batas at ng mga otoridad sa gobyerno, tapos ipapapreside siya. Sapagkat kung nangyari po yun, magbibida siya. Minimum may advantage po siya sa projection doon sa media coverage, at pangalawa, magagamit niya ito sakali po na tsumamba sila na ma-remove si Sara Duterte by way of 16 votes na minaniobra sa Senado, di baka siya ang i-appoint bilang Vice President. At di, pagtapos ni Marcos sa 2028, kung ito tuloy, na hindi po magkakaroon ng Marcos forever and Marcos again forever in the power, ay pwede siyang maging kandidato for president, no? Si Tito Soto, lalo na pag wala na si Sara Duterte. Yun po ang game plan eh. So it all boils down to power. Dahil po sa kasakiman at pagkagahaman na humawak ng poder at kapangyarihan at gumamit ng poder at kapangyarihan para dayain ang ganitong uri ng taktika, ay nakipagtaksilan, naging pastilan gyud. Kung sa mga Bisaya pa, no? Pag nagmura sila, pastilan! Itong ginawa ni Tito Soto, hindi talaga maganda. It is a direct assault into the integrity and independence of the Senate na makipagkuntsabahan siya kay Trillanes at kina Matibag at sa NBI. Lamang may palusot ang diskarte na mapapadukot at mapapadampot at may papatapon si Senator Bato de la Rosa sa loob ng Senado, palabas at hanggang sa maipatapon at iligal na may papakulong nila kung nakatsamba sila, kaparehos ang nangyari po na ginawa nila Nicolas Torre sa utos nila Marcos at Romualdez na pagpapadukot at pagpapatapon at iligal na pagpapakulong kay Pangulong Rodrigo Duterte. Mabuti po nakatakas sa ganong dragnet or dumog attack na ginawa ng NBI at nila Trillanes. Si Senator Bato de la Rosa, nakapasok po siya sa Senate Session Hall at ngayon ay protektado po siya ng plenary vote of majority of the senators. Ayun. So, tama lang na tinawag na taksil ni Senator Bato de la Rosa si Tito Soto sapagkat tinraidor niya ang kanyang oath of office to protect, not only to protect and abide the Constitution, but to protect the integrity of the Senate as an independent legislative pillar branch of government sa bahagi ng lehislatura. So, tinalikuran niya ito lamang ma-prevent si Senator Bato de la Rosa na magkaroon po ng balance difference sa botohan na hindi matutuloy ang maniobra nila Soto or maniobra daw sa kanya na siya ay mapapalitan at ang kanilang mga komitiba. Ay nangyari na, nakalusot si Senator Bato de la Rosa at ngayon po, china-challenge na ng majority senators ang authenticity ng warrant na ito na bit-bit ng impostor na sheriff, utusan at Choy Umochatso ng ICC na si Trillanes. At ngayon, ang NBI dapat ding maimbestigahan, sabi ni Senator Bato de la Rosa. Bakit sila sumusunod at nakikipag-conspire o nakikipagkuntsabahan kay Trillanes, hindi nila sigurado na ang bit-bit na dokumento ay legal o legitimate. And granting na ito'y legal at legitimate, bagamat yan ay posibilidad na questionin pa rin, dapat idinaan po yan sa proper channel. Number one, ipa-authenticate sa Department of Foreign Affairs at ganoon din po sa Department of Justice, and then i-apply po ito sa proseso as promulgated by the rules of the Supreme Court na extradition po dapat. According to the process of extradition, hindi po abduction, hindi pagdukot, hindi pagdampot. Diyan pa lang pwede na talagang isulong ang kaso na attempted kidnapping or attempted abduction laban kay Senator Bato de la Rosa. So if Senator Bato de la Rosa will be serious to pursue filing of criminal charges, he can do that. Pwede po, sabi ng mga abogado, sapagkat una sa lahat, kahit pa na may kontrobersiya dito sa mapang-abuso at pakialamero na kunwari ay warrant of arrest niya laban sa kanya mula sa ICC, hindi po nawawala ang karapatan ni Senator Bato de la Rosa na protektahan ang kanyang sarili, ang kanyang mga karapatan at kalayaan, lalo na nang siya ay sinubukang damputin ng iligal. At sabi ng maraming mga abogado ay
tantamount yun sa attempted kidnapping o attempted abduction, mga kababayan. Kaya, tingnan natin ito, ang umiinit na sitwasyon sa loob ng Senado at pati na rin po sa sitwasyong pangpolitika ng ating bansa. But with all of this controversy na kinasasangkutan ng impostor na sheriff ng ICC, ang pakialamero at hambog na operasyon ng NBI at nila Trillanes, ito po ang paniningil kay Marcos Jr. Kapag naglagay ka at in-empower mo at pinunduhan mo at pinaandar mo, ginamit mo ang mga puwersa na abusado, hambog at walang paggalang sa otoridad at kapangyarihan at instead ginagamit nila ito sa kahambugan at arogante na pagpapatupad ng kanilang poder na nalalasing sila like ang ginawa ni Trillanes at nila Matibag at ng kanilang mga tauhan sa loob ng Senado, then the accountability and responsibility kung bakit nagiging ganon, pambansang tagapagbuliglig si Trillanes at tagapagbulabog at si Matibag parang private security agency niya ang NBI, it's because of Marcos. Why? Siya po ang gumagamit ng mga taong ito. Siya ang naglagay nito na pwede nilang abusuhin ang kapangyarihan at ang kahambugan sa poder ay pwede nilang lapastanganin upang durugin ang mga institusyon ng demokrasya sa ating bansa. Like what they did at the Senate. Ganyan din po ang nakikita natin na ginagawa nila sa political opposition. Kaya tama lang ang panawagan na dapat may pakulong ito si Trillanes, kakasuhan sila dapat kasama ito si Melvin Matibag. Para po makikita ni Marcos Jr. na hindi po pumapayag ang mga matitinong opisyal ng gobyerno sa bahagi ng Senado at ang taong bayan, ang mamamayang Pilipino, na magkaroon tayo ng ganitong uri ng mga paglapastangan na baliwala lang ang batas at sila ay acting like lawless elements, acting above and beyond the law just because sila ay protektado at ginagamit ni Marcos Jr. sa kanyang maruming laro sa politika against his political enemies coming from the Duterte political camp. Malinaw na hindi po pwede maghugas kamay si Marcos kung ano man po ang katarantaduhan at kabulastugan nila Trillanes, nila Matibag at ng NBI dito sa naganap na iskandalusong pagtatangka na damputin, dukutin at kuhanin ng sapilitan si Senator Bato de la Rosa sa bilang senador at sa loob pa mismo ng Senado, ay wala pong ibang pinanggagalingan ng ganon kahambugan at pagkalasing sa poder at kapangyarihan kundi si Marcos Jr. mismo. Sapagkat in-empower niya at ginamit niya at ng kanyang grupo na manatili po ang kanilang pagkontrol sa poder ng gobyerno kahit lantaran at malawakan ang pagkabunyag ng korupsyon at pandarambong, and yet tudo pa rin siya pagtatanggi at tudo kapit poder na to the point na pwede niyang lagyan ng mga abusadong tao ang NBI at gamitin ang abusado at hambog na si Trillanes para po salaulain at atakihin ang mga institusyon ng gobyerno at magiging parang above and beyond the law na lawless na ang ginagawa. Kaya tama lang po na mag-push back, itulak pabalik sa pagtutol at paglaban ni Senator Bato de la Rosa ang ginawa nila Trillanes at ng NBI at nila Tito Soto, at dapat kasama dito ang matitino na mga senador na manindigan at huwag manahimik at magkaroon po ng kolektibo na paghahayag ng pananagutang paniningil laban po sa mga tauhan at alipores ni Marcos kagaya kay Matibag at kay The Big Joke Trillanes. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagtangkilik ng ating Ka Eric Celis YouTube channel at sa ating mga videos. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat po muli at mabuhay kayo. Ito po si Ka Eric. Maraming salamat. Bye for now.